So, what's up people? Alright. So, ito pala mga guys, yung gamit kong ano dito, compost sa aking mga pananim. Ayan. So, yan ang ginagamit ko bilang pataba sa ating mga halaman. So, binibili ko pa ito dito sa Nigeria. Bali 1,500 naira ang isang bag na to. Purong cow manure siya. So mga ang presyo sa atin sa dollar kasi $1. So mga 60 pesos yung isang bag nito. So yung bag na to ay 60 pesos. Ang bag ng cow manure pag i-convert natin. So napakamura lang, no. At the same time, maganda na yung ating mga pananim. 'Di ba? Yan ang aking mga pananim doon. Talagang dinidiligan ko palagi yan ng cow manure. So ito yung aking cow manure. Yan. Yan siya. So bari liquid yan siya. Tinutunaw ko lang siya para pangdilig natin sa ating mga halaman. So ganoon ang sikreto. Kaya napakataba ng ating mga gulay. Alright? So silipin natin mga guys yung aking bagong tanim dito. Yan, ating bagong mga nasa grow bags. So yan sila. Yan na yung ating mga pananim. Mayroon tayong pichay, tapos ang palaya doon. Ang palaya natin buhay na. Ayan. May kalabasa din tayo na tanim doon. So kahit pakinit, nabubuhay sila kasi tamang dilig saka tamang pataba. So ito na rin yung ating kangkong. Yung kangkong dito hindi na ako bumibili kasi meron na akong kangkong. Ayan, oh. So dito sa taas, banda rito sa taas, yung aking ampalaya, yung aking pichay, buhay na rin, oh. After 2 weeks ko na yung natanim, ganyan na sila, ang kakapal na nila. So mga after 1 week pa, pwede na natin itong i-harvest mga guys. So ganun lang ang ating libangan dito sa Nigeria. Ayan ang kalabasa ko, nabulaklak na, so malapit na rin yung bunga. So ganun lang ang libangan ko dito. Alright. So pag may tanim, may aanihin. So mga guys, ito na yung ginawa kong bahay ng ating ampalaya. So hindi pa siya tapos actually. Ayan, so dyan natin paakyatin yung ating ampalaya dito sa mga balag na to. Yan. Kasi yung ampalaya natin, ayun na, oh, buhay na. Umaakyat na sila mga guys. So yan yung ating ampalaya, buhay na. Kasi inaalagaan natin ng maayos yung ating mga pananim. So ayan, oh, ang ating mga leafy vegetables. Green na. Ganda, oh. Ang ganda nila. A few moments later. So, what's up mga guys? It's weekend again dito sa amin, no, sa Nigeria. Sunday. At naku, after 1 week na naman guys, ito na naman yung ating mga talong. Napakadami na naman tayong harvestin. Grabe. So ito, mayroon na namang harvest. Kasi pag hindi natin to tanggalin, magiging ano ito, tatanda ito. So kailangan nating harvestin. Yun, oh, yun pa. So hindi ko naman namamalayan na marami na pala itong bunga ulit. Yun, oh. So ka-harvest lang natin last week. Ngayon meron na naman tayong harvest. Ano ba yan? Ang dami namang harvest natin. Ay, naputol. So dito, ayan, yung itong mga talong dito, ang bilis pala talaga nila magdami mga guys. Basta inaalaga mo lang na maayos, magbibigay talaga ng magandang harvest. So pag marunong ka lang mag-alaga ng mga pananim mo, kagaya nito, mayroon na naman akong harvestin. Oh, di ba? Super fresh.
So, harvest lang tayo ng harvest mga guys. Ayan ang ating mga talong. Ang sisipag mamunga. Yan oh. Sisipag talaga nila mamunga mga guys. Yan. Napakadami na naman nating ulamin. Yan oh. Nasa ilalim na lang ng lupa mga guys. Ay. Ito din oh. Napakadami. So, iwan na naman natin itong mga ito para after 1 week mayroon na naman tayong harvest yan, no? Ganun kasi pag mamunga ang ating mga talong. So yan ang ating harvest. O di ba? So may libre na naman tayong ulam. May libre tayong gulay, fresh. So this is it mga guys. Lagay natin dito sa ilalim ng roots or puno ng ating talong ang ating liquid na cow manure fertilizer. So yan, nag-apply tayo ng cow manure para dumami pa ang bunga ng ating talong. Kaya no, tingnan nyo kasi regular ko itong nilagyan ng cow manure, yung liquid cow manure. Tingnan nyo, tuloy lang yung ano nya, tuloy lang yung pagbubunga niya kahit tag-init. O yan mga guys oh. O diba? O ito oh, ang dami niya ring bunga. So ganun lang. So kailangan mo palang maglagay ng cow manure para tuloy-tuloy lang ang bunga ng ating pananim. Kahit tag-init. Alright? Tomorrow. So ngayon lang guys ay mag-cultivate tayo ng ating tanim na talong. I-cover pa natin sila ng lupa para hindi masyadong matuyo pag nagtaginit kasi taginit na dito sa Nigeria. So lalagyan lang natin ng lupa ang mga puno. So yun mga guys. So ganun lang ang pag-cultivate pala ng talong. Ayan. So pagkatapos ko maglagay ng fertilizer, dinagdagan na natin ng lupa ang puno para hindi madaling matuyo kasi pag summer kailangan naka-cover yung ating mga puno para hindi matuyo. The next day. So yan na mga guys, meron tayong tanim na alugbate. Buhay na ang ating alugbate. Ayan mga guys. So ang ating pichay ay napaka kapal na rin. Oh. Madali nang ma-harvest. So after 10 days or 15 days pwede na itong ma-harvest mga guys. So ayan, kalalagay ko lang yan ng cow manure. So ganyan na sila ka lalaki after 12 days. O di ba? So yan mga guys. Pag may tanim, may aanihin. Alright.